Hi everyone, welcome to BNT channel. Just basic. Today I'm gonna show you basic Cisco command and most command to use using Packet Tracer by Cisco. Note, ito pong ituturo ko ay base lamang sa pagkakaintindi at unawa ko. Maraming salamat. First, you need to download Cisco Packet Tracer. Madali lang naman po mag-download. Punta lang po sa www.netacad.com saan pwede kayong mag-take ng Packet Tracer course. Click nyo lang Introduction to Packet Tracer course, then sign up today. Ayan, libre lang siya and online self-place. So, napaka ganda at napakalaki ng tulong ni Cisco. Okay, balik na tayo sa ating topic. Ngayon, ituturo ko ang basic command na madalas gamitin. Actually, sobrang basic lang siya. Wag lang tayo matakot mag-type kasi sa mga new, takot tayo mag-type. Kaya dito natin gawin sa ah, Cisco Packet Tracer. Kasi sa tunay na buhay, hindi ka pwede basta-basta, lalo na pag working hours, company, na magta-try ka. Mas maganda na mag-try dito. First, ito yung pinaka-itsura ng Packet Tracer. Kung sa mga di nakakalam o yung iba, alam naman na to. Then, network device. Ito yung mga pwede mong gamitin. More on, lagi tayo nandito sa network device, saka end device. Tapos, connection, which is mga klase ng kable. Ngayon, dahil basic command lang ituturo ko, gumamit tayo ng 2811. Ito po ay isang klase ng router. 2811. So, kaya na po. Tsura niya. Then, click nyo lang CLI. Sa tunay na buhay, sa actual world, bago ka makapasok sa CLI, kailangan mo munang sumaksak sa Cisco router using serial. Serial. Sa ibang video, sa pagtuloy ng pag-subscribe ko, ituturo ko rin kung paano yung basic, paano makapasok using serial cable. Okay. Bago ang device at fresh pa siya, lagi niyang pag unang startup ko at nakapasok ko sila, lagi niya itatanong, would you like to enter initial configuration dialog? Pwede ka mag-yes or no. Pero sa tunay na buhay, ang best practice lagi is no. Pwede ka naman mag-yes, pero mas magandang i-practice mo laging no. No? Then enter. Ganyan po ang itsura niya. Then, sa router na tayo. Sa loob na tayo. Pero, hindi pa tayo sa high privilege. Bakit? Una mo laging tandaan, pwede ka magtanong kay router mismo. Type mo lang yung question mark. At ayan ang lalabas ng mga executable commands na pwede. Dahil wala pa tayo sa privilege mode, ang may mga available lang tayo ay ito. Ngayon, ang moron laging ginagamit dyan is yung enable command. Ayan yung para makapasok ka sa high privilege. Para mas maraming command at pwede kang makapag-config sa device. Show
pwede ka ditong tumingin ng running config ni device kung ano. Type mo lang show, question mark, pwede ka magtanong. Ayan yung mga available na command na pwede sa show. Most of the time, ang madalas natin, hindi naman lahat to nagagamit. So sample natin show interface. Pag pinindot mo yung tab, automatic kay Cisco, ibibigay niya kung ano yung uh, necessary command or yung command na nais mo. Pindutin mo lang yung tab, then question mark, yan yung pwede mong mga sunod dahil 2811 lang tayo, fast ethernet lang meron tayo. Pili ka lang ng port, lalabas na yung config ng port, specific port na nilagay mo, which is yung 0/0. Nandiyan din yung mga input errors, packet outputs errors. Yan, may kita mo yan. Saka na natin ituturo yan sa susunod pa na video. Then, lagi natin ginagawa muna is enable command. Makikita nyo nagbago yung from ano ba? Makikita nyo, pag greater than kanina, ngayon, naka-number sign na, which is, nasa high privilege na tayo. At kung kanina, pabalikan natin, konti lang yung command na pwede mo. Kasi, wala pa sa privilege mode. Ngayon, marami na. Nandiyan na yung clear, configuration, connect, delete, show, at sa show, mas marami na tayong pwedeng show. Dahil nasa privilege na tayo, high privilege. Unang-unang command na lagi natin tatandaan kapag pupasok tayo sa isang device o kahit sa anong device, lalo na sa tunay na buhay, o kaya sa company na pagsusuportan nyo, tatandaan nyo, lagi kayong una nyong hahanapin yung configuration. So, kay Cisco, show run. Pwede kang show run, tab mo lang, pwedeng enter. Hindi naman kasi case sensitive. Kahit capital yan, magraran yan. Si Cisco, ayun ang maganda kay Cisco, hindi siya key sensitive. Kahit kulang yung hindi kompleto yung word, okay lang sa kanya yan. Nare-recognize niya yan. Ganyan katalino si Cisco. Then, show run. Show running config. Lalabas yung configuration. Dahil default to, wala pang config. Default config pa lang ang meron. Pero sa tunay na buhay, marami na yan. Ang gagawin lang natin is kukunin to from the top hanggang dito sa baba. Then, copy. Open ka lang ng basic notepad. Then, paste. Paste. Yan na. Meron ka ng backup. In case na may mangyari, meron ka ng backup at pwede mo siyang ibalik sa dati bago mo siya baguhin. Ayan po yung lagi niyong tatandaan. Ngayon naman is configuration command. Configuration terminal. Dito, ito tinatawag na global config kung saan pwede kang mag-configure ng interface, ng mga routing, ng mga access list, which is yung policy, yung mga
Telephony, pwede ka dito. Configuration terminal. Mapapansin mo, nagbago yung sa command line, nadagdagan yung config, saka number sign. Which is, ibig sabihin, nasa global config ka na. Siyempre, pwede pa rin manghingi ng tulong, magtanong, question mark. Mga possible at available commands na pwede nyo i-execute kay Cisco. Yan. So, natutunan na natin yung show, running, and startup. Then, yung configuration terminal ay yung madalas lagi nating ginagamit. Then, next is yung host name. Yung host name, available siya sa global config. So, ang host name ay yung label ng device. Siyempre, best practice, lagi tayong may host name. Hindi lang yung router. Kasi malilito tayo kung router lang, puro router lang yung name. So, pwede natin palitan yan via host name command. Host name, question mark, kung kung ano yung susunod na command. Word, ibig sabihin, tatype mo na kung ano yung word yung gusto mo. Pwede natin gawing test lab. Test lab 1. Enter. Napansin nyo, naging test lab 1 na siya. Yes. Tama ka, naging test lab 1 na siya. Pero, kaya nga kanina, sa show startup, type natin, test lab pa rin siya. Bakit? Dahil hindi mo pa nakakopy yung running sa startup config. Yan. So, okay na siya. Nasa startup na siya. Kahit i-restart mo, test lab 1 na siya. So, balik tayo doon sa configuration terminal. Host name. Ano natin? Ang next natin is yung interface. So, ito lagi most important dito sa router. Interface. Para maging up yung interface mo, para yung mga port mo magkaroon ng IP. Ayun ang command, interface, question mark, anong klase ba? Dahil, titignan mo muna para malaman kung anong klaseng port meron ang device. Kung fast Ethernet, gigabit, Ethernet, serial, kailangan mo munang malaman kung anong interface ang available sa device. Para makuha yon, balik ka sa, labas ka sa global config, then tatype ka ng show IP interface. Yan, pwede na yan, show IP interface. Pero, pag in-enter mo yan, mas mahaba yung ibibigay nyo sa'yo. Yan, mas mahaba. Lalo na kung merong configuration na dyan, mas mahaba ang ibibigay niya sa yung output. So, para magawa natin maikli, naka-summary, show, IP interface, brief. Yan. Mas madaling basahin. So, mapapansin mo, meron tayong dalawang physical port. Then, VLAN is virtual. So, ito yung physical natin, 0/0/0/0/1. Then, wala pang IP. So, fast Ethernet pa lang to, yung device na to. So, ayun ang gagamitin natin. Balik tayo sa global config, interface, configuration terminal, then interface, fast Ethernet, 0/0.
Mapapansin mo nagpalitan, naging config, IF. It means configuration interface. Ayan, ibig sabihin nasa interface ka. Sa loob ka ng interface, sa port ka. So, question mark, ayan yung mga possible na pwede. Most lagi natin ginagamit is IP address. Yung ibig sabihin, mag-declare ka ng IP, pwedeng static at DHCP, dalawa lang naman yan. DHCP, quick lang, parang meron kang DHCP server, siya yung magbibigay ng IP. Static, ikaw mismo ang maglalagay kung anong IP. Pero sa router, madalas, laging ginagamit, static. Kasi pag DHCP, kung bago yung IP, magbabago rin yung IP na ibibigay kay router. Di ba? So, lagi natin gagamitin static. Pag static, type mo lang yung IP. Dahil sinabi nga dyan, ABCT, IP address, sabihin, pwede ka na mag-type ng IP. 192.68.1.1. Then, question mark, IP subnet mask, which is /24, pero dito kay Cisco, 255.255.255.0. And ang /24. Sa mga susunod na video, ituturo natin yung subnetting na basic. Then, enter. Wala ka, ibig sabihin yan, pasok na yung command. Wala siyang error. Ganun po sa mga CLI. Hindi niya sabihin na command is executed. Then, lagi niyo tatandaan, pag gumalaw kayo ng physical interface, nag-edit kayo sa physical interface, lagi niyo tatandaan, ang device, pagka wala pang IP at nyo pa, laging naka-shutdown yun. Naka-down lagi yung interface, yung port na yun. So, para ma-come up yun, ang command is no shutdown. Mapapansin nyo, link 5 change interface state to up. Sabihin naka-up na. Then, best practice, tandaan nyo lagi, description. Pwede kayo maglagay. This is .1.1 port. Description, any description. Para sa mga susunod na engineer na IT, makilalaman kung anong class, saan nakatusok yun, at anong klase ang nakatusok dun. Kung kung saan nanggagaling. Sabihin na natin na from zone 1. Test. Zone 1. Yun. Then, N. Balik ka dun sa exit ka sa global config, then show IP interface brief. Mapapansin nyo, nagbago. Nagkaroon ng IP, tapos naka-up na siya. Naka-up na siya, pero yung protocol niya, naka-down. Bakit kaya? Ibig sabihin yan, physical. Naka-up na siya, may IP, pero wala nakatusok. Yan ang ibig sabihin yan. So, try natin maglagay ng switch. Then, lagay tayo ng straight cable. Lagay natin dito. Yan. Kita mo, nakapula pa. Yan. Export natin ng onte. Naging up na siya. So, balik tayo dito. Kita mo yung notification. Nagbago. So, test natin ulit. Show interface brief. Up. Ibig sabihin, physically connected, saka configuration is okay. So, up tayo. So,
guys. Maraming salamat. Sa ngayon, yun lang muna. Then, sa next video, follow nyo, sunod nyo, gagawa tayo ulit para sa mga basic. Ngayon, maraming salamat. God bless.